Naranasan mo bang mangarap na maging treasure hunter? Yung tipong may mapa kang susundan para mahanap ang nakatagong yaman. Pero kung kasing swerte ka ng mga tao sa videong ito, hindi mo kailangan ng mapa para makahanap ng nakatagong yaman. Sa katunayan, nahanap pa nga nila ito nang hindi sinasadya. Ang kakaibang necklace. Noong 2005, nagpunta si Norma Eiffel sa isang flea market sa New York kung saan may nakita siyang isang kakaibang necklace. Nagandahan si Eiffel sa necklace kaya binili niya ito sa halagang $15 o 800 pesos. Matapos ang 3 taon, noong 2008, nagpunta si Eiffel sa isang exhibition ng sikat na American sculptor na si Alexander Calder. Doon niya nalaman na ang necklace pala na kanyang nabili sa flea market ay isa sa mga nawawalang art piece ng sikat na sculptor. Noong 2013, nabenta ang necklace sa Christie Auction sa halagang $267,000 o 14.9 million pesos. Kasama ng bagong barn. Noong 1988, bumili ng kanyang sariling barn ng magsasaka na si David Mazurek. Maraming kasamang gamit ang barn pagbili niya nito. At isa na dito ang isang kakaiba at malaking bato na may bigat na 23 pounds. Di nagtagal, ay napagtanto ni Mazurek na isa itong meteorite pero hindi niya binigyang pansin ito. Sa katunayan, sa loob ng maraming taon, ginamit niya ang meteorite bilang doorstop dahil napipigilan ng bigat nito ang pagsarado ng pintuan. Isang araw, habang nanonood ng TV, nakita ni Mazurek ang halaga ng mga meteorites kapag binenta mo ito. Kaya naman, nagpunta siya sa Central Michigan University at doon ay nagulat ang nag-inspect ng meteorite na si Mona Serbescu, isang geology professor. Ayon kay Serbescu, ito ang pinakamamahaling meteorite na nakita niya kaya binigyan niya ito ng value na $100,000 o mahigit sa 5 million pesos. Kasama sa mana. Noong pumanaw si Roger Balin, napunta sa kanyang mga apo ang kanyang farm. Siyempre, natuwa ang kanyang mga apo pero nagulat sila sa kanilang mga nakita. Lingid sa kanilang kaalaman, ang lolo pala nila ay isang car enthusiast at nagsimula itong magkolekta ng mga sasakyan noong 1950s. Sa katunayan, binalak ni Roger na magtayo ng open-air car museum pero hindi ito natuloy. Hindi makapaniwala ang kanyang mga apo sa nakita nilang koleksyon ng mga vintage cars. At isa na dito ay ang 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider. Sobrang rare ng sasakyan na ito dahil 1 dosena lang nito ang ginawa ng Ferrari. Sa katunayan, dating pagmamayari ang sasakyan ng sikat na French actor na si Alain Delon. Noong 2015, nabenta ang sasakyan sa halagang $18 million o 1 billion pesos sa Art Curiel, isang auction house sa Paris. Ang posters. Noong 2007, habang nagsasagawa ng maliit na renovation sa kanyang bahay si Blair Pitre sa Alberta, Canada, nakahanap siya ng movie posters sa ilalim ng kanyang floorboards. Nang tanggalin niya ang mga pader, may nakita na naman siyang movie posters at ilang movie cards sa loob nito. Ang mga posters ay pagmamayari ng dating may-ari ng bahay na may negosyo na movie theater noon. Ang mga posters at movie cards na nakita ni Blair ay posters ng mga lumang pelikula mula 1920s hanggang 1930s. Hindi rin basta-basta ang mga pelikulang ito dahil sikat noon ang mga bida dito na tulad nina Buster Keaton, Ronald Colman at Greta Garbo. Ang pinaka-rare na nahanap ni Blair ay ang poster para sa pelikulang The 13th Chair noong 1929. Sa kabuuan, umabot sa 350 posters at title cards ang nahanap ni Blair at naibenta ito sa isang auction sa halagang $35,000 o halos 2 million pesos noong 2010. Sa loob ng furniture. Noong 2016, namana ng isang lalaki sa Normandy, France ang bahay ng kanyang pumanaw na relative. Nang makita niya ang mga furniture sa loob ng bahay, naisipan niyang ibenta ang mga ito pero hindi niya alam kung magkano ang ipepresyo niya dito. Kaya naman, kumuha siya ng auction expert upang i-evaluate ang mga furniture. Noong may nilipat silang furniture, may napansin sila sa tin box ng furniture at nagulat sila sa kanilang nakita. May mga gold coins ito sa loob, pero hindi pa doon natapos ang kanilang discovery. Dahil noong nilibot nila ang bahay, marami pa silang nakitang gold coins na nakakalat dito. Sa kabuuan, umabot sa 5,000 gold pieces ang nakolekta nila sa bahay. Nakita din ng may-ari ang certificate na nagpapatunay na binili ang mga gold na ito ng dating may-ari noong 1950s hanggang 1960s. Agad itong binenta ng may-ari at umani ito na mahigit sa $3.7 million o mahigit sa 200 million pesos. Anong nahukay mo?
Noong 2006 sa Gotland Island ng Baltic Sea, tinulungan ng magkapatid na Arvid at Edvin Sandborg ang kanilang kapitbahay na maghukay sa lupa nito para sa isang project. Maya-maya pa, may napansin silang kakaiba sa lupa hanggang nakita nila ang silver coins na nakabaon dito. Ang mga silver coins ay pagmamayari ng mga Vikings noong 800 hanggang 1150 AD. Ginamit ng mga Vikings ang Gotland Island bilang trade center nila noong unang panahon. Agad itong dinala ng magkapatid sa isang local museum at nag-hire din ng archaeologist ang may-ari upang tumulong sa paghuhukay. Sa kabuuan, umabot na mahigit sa 1,000 silver coins at ilang silver bracelets ang nakita ng mga bata at may bigat itong 7 pounds. Binenta ng may-ari ang nakita nila at binigyan niya ng finder's fee ang magkapatid. Gayunpaman, hindi niya pinaalam sa publiko ang nakuha niyang pera dito. Sa tingin mo, magkano kaya ito nabenta? Bunga ng raid. Noong 2021, nagsagawa ng malaking operation ng mga pulis ng Naples, Italy at may ni-raid silang isang bahay. Sa isang raid, aasahan mong makakita ng mga illegal na bagay sa loob ng bahay pero hindi isang nakatagong treasure. Nang nilibot ng mga otoridad ang bahay, may napansin silang kakaiba pero pamilyar na painting. Di nagtagal, nalaman nila na ang painting palang iyon ay original na painting ng isa sa mga students ni Leonardo da Vinci. Isa itong kopya ng sikat na Salvator Mundi. Ang painting na ito ay dapat nakadisplay sa Basilica of San Domenico Maggiore sa Naples, pero hindi nila alam na ninakaw pala ito at ngayon ay nakatago na sa bahay ng isang suspected criminal. Ito rin ay dahil noong 2020, ang parte ng chapel kung saan nakadisplay ang painting ay sinarado sa publiko dahil sa COVID-19. Hindi pa na-evaluate ang tunay na value ng painting pero ang kinopya nitong original Salvator Mundi ni Da Vinci ay nagkakahalaga ng $450 million o tumataginting na 25 billion pesos. Ang kakaibang kuweba. Noong 1940, 4 na binata mula sa France ang nagpunta sa isang gubat malapit sa Montignac. May dalang aso ang isa sa kanila at bigla itong huminto sa isang butas sa lupa. Nakuha nito ang interes ng mga binata kaya pinasok nila ang butas hanggang dumating sila sa isang underground cavern na puno ng sinaunang paintings at engravings. Nabighani ang mga binata sa ganda ng underground cave at nilibot nila ito. Di nagtagal, sinabihan nila ang kanilang guro tungkol sa kuweba kung saan nakumbinsi nito ang isang cave expert na tingnan ang nahanap ng mga binata. Doon lang nila nalaman na ang nahanap ng mga binata ay gawa ng mga sinaunang tao na halos 15 to 17,000 years na ang nakalipas. Makikita sa mga pader ng kuweba ang kakaibang drawing ng mga hayop, mga abstract symbols at iba pa. Maraming eksperto ang naniniwala na ginamit ang kuwebang ito bilang religious at hunting rites ng mga sinaunang tao sa Paleolithic era. Ngayon ay mas kilala na ito bilang Lascaux Cave at marami ang hindi nakakaalam kung paano ito nadiskubre. Ngayon, alam mo na. Sa ilalim ng karagatan, noong 1982, nagpunta sa Mediterranean Sea ang sponge diver na si Mehmet Kakir upang lumangoy at mag-dive. Nagsuot na si Mehmet ng kanyang gear at nag-dive sa malalim na tubig nang bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Sa harap niya ay isang napakalaking lumubog na sinaunang barko. Ang nahanap ni Kakir ay ang kilala na ngayon na Uluburun Shipwreck, isang malaking barko sa Late Bronze Age na lumubog noong 14th century. Matapos ang discovery, maraming underwater archaeologists ang nagpunta sa shipwreck upang pag-aralan ito at kunin ang mga nakatagong yaman sa loob. Matapos ang 10 taon at mahigit sa 20,000 dives papunta sa barko, maraming yaman din ang nakuha dito tulad ng elephant tusk, ngipin ng hippopotamus, mga alahas at iba pang relics mula sa Late Bronze Age. Napag-alaman din ng mga eksperto mula sa isang firewood sa barko na halos 3,300 years na ang barko at isa sa pinakamatandang shipwrecks na na-discover sa kasaysayan. Nasaan ang martilyo? Noong 1992, habang may ginagawang project sa kanyang nirerentahang lupa sa Hawksney, Suffolk, England, nawala ng magsasaka na si Peter Watling ang kanyang martilyo. Kahit anong ikot niya sa lupain ay hindi talaga niya mahanap ang martilyo. Kaya naman, tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Eric Lewis upang magpatulong. Dinala ni Lewis ang kanyang metal detector para malaman kung sakaling nabaon ng martilyo sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, biglang tumunog ng malakas ang detector kaya
inakala ni Lois na nahanap na niya ang martilyo. Pero nung hukayin niya ito, nagulat siya sa kanyang nakita. Imbes na martilyo, silver spoons, mga gintong alahas at coins at ilan pang silver coins ang nahanap ni Lois. Agad nilang nireport ni Watling ang nangyari sa tunay na may-ari at kinaumagahan, dumating ang Suffolk Archaeological Unit upang magsagawa ng emergency excavation. Sa kabuuan, umabot sa 15,000 Roman bronze, gold at silver coins, silver spoons at forks at ilan pang alahas ang nakita mula sa lupain. Dahil sila ang nakahanap nito, nagkapera din si Watling at Lois para sa kanilang discovery at ayon sa mga balita ay pinaghatian nilang dalawa ang reward na $3 million o mahigit sa 200 million pesos. Sa laki ng ating mundo, siguradong marami pang yaman ang naghihintay na mahanap ng mga tao. Kaya kung may oras ka, subukan mong linisin ang mga lumang mga gamit niyo sa bahay o mga lumang storeroom. Malay mo, baka ikaw na ang susunod na makakita ng yaman na naghihintay na mahanap ng hindi sinasadya. May alam ka pa bang mga yaman na natagpuan ng hindi sinasadya? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.